Manalangin po tayo. Banal at mahabagin naming Amang Diyos na sa amin ay nagmamahal, pinasasalamatan po namin kayo na sa mga huling araw na ito na inyong itinakda, mula sa maraming tao sa mundo ay una ninyo kaming tinawag at iniligtas. Kami po ay inyong ibinukod mula sa makasalanang mundong ito. Salamat po sa pagtulong at paggabay sa amin sa pamamagitan ng inyong biyaya, salita at Espiritu Santo. Salamat din po na dinala ninyo kami sa pakikisama sa iglesia upang sumunod sa inyong salita at mabuhay para sa inyong kalooban at kaluwalhatian. Sa oras pong ito, kami na mga tinubos ng inyong mahalagang dugo ay nagpapasalamat na kami ay inyong tinipon sa inyong harapan upang magpuri sa inyong dakilang pag-ibig at biyaya at matuto ng inyong salita. Ipinapanalangin po namin ang maraming iglesia sa buong mundo, ang lahat ng mga brothers and sisters na nagpapanatili ng kanilang pananampalataya na nangangaral ng Ebanghelyo sa gitna ng mga kahirapan. Hinihiling po namin na alalahanin po ninyo ang bawat isa sa kanila. Samahan po ninyo kami sa pamamagitan ng inyong biyaya, salita at kapangyarihan ng Espiritu Santo upang matapang naming maipangaral ang Ebanghelyo at makapag-akay ng mga ligaw na kaluluwa tungo sa kaligtasan at maisakatuparan ang inyong banal na gawain. Pagkalooban po ninyo kami ng karunungan na makilala ang inyong kalooban at patuloy kaming bigyan ng lakas at katapangan na makapamuhay para sa inyong kaluwalhatian. Ang natitirang buhay namin sa mundong ito ay wag nawang mawalan ng kabuluhan. Kami po ay inyong gabayan at tulungan upang makapamuhay ng nararapat sa inyong kalooban at magampanan ang banal na gawain na ipinagkatiwala ninyo sa amin. Panginoon na nagbibigay sa amin ang kinakailangan naming salita ayon sa panahon at nagtuturo sa amin ang daan na dapat naming lakaran, ituro po ninyo sa amin ang kinakailangan naming salita sa oras na ito. Kami po ay inyong gabayan at pamunuan upang makapamuhay para sa inyong banal na kalooban at kaluwalhatian. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Amen. Buksan po natin sa Biblia. Tingnan po natin sa Colossus chapter 3. Sa Bagong Tipan, Colossus chapter 3 verse 15. Colossus chapter 3 verse 15. Basahin po natin. At maghari sa inyong puso ang kapayapaan ni Kristo, na doon ay tinawag din naman kayo sa isang katawan, at kayo maging mapagpasalamat. Ang mainit na summer ay lumipas na, at ang taglagas ay patapos na rin. Tila ba ang taglagas ay lumilipas ng napakabilis? Ngayon ay nagsisimula ng umihip ang malamig na hangin. Dumarating na ang taglamig. Sa buong mundo ay napakaraming tao ang nagdurusa dahil sa mga kakaibang pagbabago sa klima. May mga lugar na ang mga tao ay nagdurusa dahil sa matinding lamig, at may mga lugar naman na ang iba ay nagdurusa dahil sa napakatinding init. May mga lugar na walang ulan at sobrang tagtuyot, kaya maraming hayop ang namamatay at kulang na kulang ang pagkain. Sa kabilang banda, sobra naman yung ulan doon sa kabilang banda na nagdudulot ng pagbaha at pagkasira ng mga bahay. Inaanod ang mga ito. Ito ang mga kakaibang pagbabago sa klima. Ang UN at ang iba't ibang bansa ay nagsusumikap na malutas ang mga problema sa klima ng mundo. Ngunit tila walang nangyayari. Iniisip ko na isa ito sa mga salot na ibinibigay ng Diyos sa mga huling araw.
Gaya ng sinabi ni Jesus sa Lucas chapter 21 verse 11, magkakaroon ng malalakas na lindol at sa iba't ibang dako ay magkakaroon ng tagutom at mga salot. Kung paano ng taglamig ay sinusundan ng taglagas sa taginit, ganoon din naman. Pagkatapos ng panahon ng biyaya, ay darating ang panahon ng kabigatian. At ang araw ng pagdating ng Panginoon ay tiyak na papalapit na sa atin. Siguradong tayo ay nabubuhay na sa katapusan ng panahon na itinakda ng Diyos. Malapit nang dumating ang Panginoong Jesucristo. Nang magsalita si Jesus patungkol sa mga tanda ng katapusan ng panahon, sinabi niya sa Mateo, gayon din naman kayo, kapag nakita ninyo ang lahat ng mga bagay na ito, alam ninyong siya'y malapit na, nasa mga pintuan na. Binanggit ni Jesus ang mga tanda ng kaniyang pagdating. Minsan ay may mga narinig tayong nagsasabi na noong panahon ng mga apostol, sinabi rin nilang malapit nang dumating ang Panginoon. Pero hanggang ngayon ay hindi pa siya dumarating. Kaya sabi ng iba, ngayon din, para malapit nang dumating ang Panginoon. Pero paano ba natin malalaman kung kailan nga siya darating? Gayunpaman, ang mga apostol ay hindi lang nagsalita tungkol sa mga bagay na mangyayari sa panahon nila, kundi pati na rin sa mga bagay na mangyayari sa mga huling araw. Kaya dapat nating maunawaan na ang araw ng pagbabalik ng Panginoon ay napakalapit na. At kung hindi man siya agad na dumating, maaring tayo naman ang maunang humarap sa Panginoon. Kaya nga dapat lang na maging handa tayo na humarap sa Panginoon anumang oras. Sa panahon natin ngayon, hindi na malabo na darating ang Panginoon. Ang lahat ng mga tanda sa kalikasan, politika, militar at moral ay nagpaparamdam na sa atin na hindi na magtatagal ang kasaysayan ng tao. Magtatapos na ito. Nararamdaman na natin ang papalapit na panahon ng kapigatian. Maraming tao ang naniniwala na dahil sa pag-unlad ng siyensya, sibilisasyon, at sining, at dahil sa napakakomportable na ng buhay, at panahon na ngayon ng AI, ay inaasahan nila na magkakaroon pa ng maraming kaaya-aya at mga napanabik na mga bagay. Ngunit taliwas sa inaasahan ng tao, hindi darating yung magagandang araw na kanilang pinapangarap. Hindi ito ang darating. Sa halip, ang mga araw na nakakatakot at nakakakilabot, yun ang darating. Subalit sa gitna ng lahat ng bagay na ito, kapag iniisip natin na sa muling pagdating ng Panginoon ay sasalubungin natin siya at makakapasok tayo sa kanyang kaluwalhatian, maaari nating tanggapin ng may kagalakan ang mga tanda ng huling panahon at hintayin ang araw ng pagdating ng Panginoon. Naniniwala tayo na ngayon na ang huling panahon. Ako man ay umaasa na darating ang Panginoon habang ako'y buhay pa. Mabuti rin naman na salubungin ang Panginoon pagkatapos mamatay. Ngunit sinabi na ang katawang ito ay babaguhin sa isang maluwalhating katawan na gaya ng sa Panginoon, nang hindi dumadaan sa kamatayan. Kaya yun ay isang malaking pagpapala. Kaya sa ganitong puso, dapat nating ipamuhay ng tama ang ating buhay pananampalataya upang sa pagdating ng Panginoon ay humarap tayo sa Kanya na walang anumang ikinahihiya. Tuwing linggo, patuloy nating pinag-aaralan kung anong uri ng buhay mayroon ang isang Kristiyanong ipinanganak na muli, sa ilalim ng pamagat na buhay na nananatili sa Panginoon. At ngayon, mula sa binasa nating talata sa Colossus chapter 3 verse 15, at maghari sa inyong puso ang kapayapaan ni Kristo na doon ay tinawag din naman kayo sa isang katawan, at kayo'y maging mapagpasalamat. Kayo'y maging mapagpasalamat. Bagamat maiksi lamang ang talatang ito ay naglalaman ng napakaraming kahulugan. Kaya nais ko itong pag-isipan nating mabuti kasama kayong lahat. At maghari sa inyong puso ang kapayapaan ni Kristo.
Sa mga sulat ni Pablo, makikita natin sa Roma chapter 1 verse 7, "Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Jesucristo." Kaya nga, sa mga sulat ni Pablo, palagi rin niyang binabanggit ang kaparehong salita. Ganon din sa Efeso chapter 1 verse 2, sinasabi, "Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Jesucristo." Kaya parehas lang ang nilalaman nito sa Colosas chapter 1 verse 2. Ang kapayapaan ng Diyos ay ibang-iba sa kapayapaan o katahimikan na karaniwang iniisip ng mga tao. Sabi rito, maghari sa inyong puso ang kapayapaan ni Kristo. Maghari. Sa ibang version o salin ay mamuno sa inyong puso ang kapayapaan ni Kristo. Ang kapayapaan ni Kristo. Sa Lucas chapter 2 verse 14, nang ipinanganak si Jesus, nagpakita ang isang anghel sa mga pastol na nagbabantay sa kanilang makawan sa gabi sa parang ng Bethlehem. Kaya biglang lumitaw sa langit ang isang pulutong ng mga anghel at umawit ng mga papuri. Kaya nga, sabi sa Lucas chapter 2 verse 14, "Luwalhati sa Diyos sa kataas-taasan, at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya." Simula nang dumating si Jesus, kapag ang kaluluwa ng tao ay tumatanggap ng kaligtasan, ito ay nagdudulot ng kaluwalhatian sa kataas-taasang Diyos. At sa mga taong kinalulugdan niya, ibig sabihin ay sa mga taong tumanggap ng biyaya ng Diyos at naligtas, sila'y magkakaroon ng kapayapaan. Ipinapahayag dito na magkakaroon ng kapayapaan sa pagitan ng Diyos at ng mga tao. At si Jesus, upang tubusin ang kasalanan ng sanlibutan, ay namatay doon sa krus. At matapos ang 3 araw, ay siya'y muling nabuhay. Pagkatapos nito, siya ay nagpakita sa kanyang mga alagad. Sa John chapter 20 verse 19 at sa mga kasunod na talata, makikita natin na ang mga alagad na nagkawatak-watak ay nakarinig ng balita mula kay Maria Magdalena at mga babae na pumunta sa libingan ni Jesus. Maging yung 2 alagad na patungo sa Emmaus ay nakita siya. At sa iba't ibang lugar, ang mga tao ay nagsasabing, "Nakita namin ang muling nabuhay na si Jesus. Nakita namin si Jesus." Nang si Jesus ay nabubuhay pa, ilang ulit na niyang sinabi na siya ay mamamatay upang tubusin ang kasalanan ng sanlibutan at mabubuhay na muli pagkalipas ng 3 araw. Ngunit hindi ito naunawaan ng mga alagad, sapagkat tulad ng ibang mga Hudyo, umaasa din ang mga alagad na si Jesus ay magtatagumpay laban sa Roma, na ibabalik ni Jesus ang kalayaan ng Israel at siya'y magiging hari nila. Iniisip ng mga alagad na kapag naging hari si Jesus, sino sa kanila ang mauupo sa pinakamataas na posisyon? Kaya nga pinag-aawayan pa nga nila kung sino sa kanila ang mas dakila, kung sino ang mas mataas. Sila ay nasa kaso na magkakasama ngunit magkaiba ng layunin. Habang si Jesus ay patungo sa krus, ang mga alagad, gaya ng ibang mga Hudyo, ay umaasa na siya ay magiging hari na magpapanumbalik sa Israel. Ngunit nang si Jesus ay dinakip ng walang laban, hinatulan ng kamatayan at pinapasan ang krus, ang mga alagad ay labis na nadismaya at nagkawatak-watak. Kung hindi muling nabuhay si Jesus, wala ni isang tao ang maniniwala sa kanya. Sa 12 alagad, si Judas Iscariote ay sumunod rin kay Jesus. Inisip niyang magkakaroon siya ng kapangyarihan o mataas na posisyon. Ngunit nang ang pag-asang yun ay nawala, ipinagbili niya si Jesus sa halagang 30 pirasong pilak. Si Pedro naman na tinatawag na punong alagad ay sumunod kay Jesus sa di kalayuan. At nang may magsabi sa kanya, "Teka, ang taong ito ay alagad ni Jesus." Natakot siya at itinanggi si Jesus. Hindi niya ako alagad. Hindi ko kilala si Jesus. Ikinaila niya si Jesus ng 3 beses. Noong buhay pa si Jesus, buong tapang na sinabi ni Pedro na kahit mamatay siya ay hindi niya itatanggi ang Panginoon.
Ngunit sinabi ni Jesus sa kanya, "Sa gabing ito, bago tumilaok ang manok, ay ipagkakaila mo ako ng 3 ulit." Marahil naisip ni Pedro, bakit hindi niya maintindihan ang aking puso? Hindi kita ipagkakaila kahit na sumama pa ako sa bilangguan at kamatayan. Paano kita magagawang maipagkaila? Ngunit ang taong ito na nagsalita ng buong tapang ay sumunod kay Jesus mula sa malayo. At nang may magsabing siya ay isang alagad, nagulat siya at tumanggi ng 3 beses. Tumilaok ang manok. Kaya siguradong naalala ni Pedro ang sinabi ng Panginoon. Sa tingin ko, tuwing tumitilaok ang manok ay umiiyak din si Pedro sa kanyang puso. At marahil, sa buong buhay niya, hindi na siya kumain ng manok. Sapagkat para sa kanya, ang manok ay isang paalala at parusa. Sa kabuuan, kung hindi muling nabuhay si Jesus, wala na isang alagad ang maniniwala sa kanya kung hindi siya muling nabuhay. Kahit na si Jesus ay namatay sa krus para sa mga kasalanan ng buong sanlibutan, ang patunay na si Jesus ay ang tagapagligtas na Kristo na nagbayad para sa lahat ng kasalanan ng mundo ay ang kanyang muling pagkabuhay. Ito ang patunay. Ang kamatayan ni Jesus ay pagpapatawad para sa kasalanan ng buong sanlibutan. At sa pamamagitan ng kanyang muling pagkabuhay, hindi lamang ipinakita na siya ang nagbayad ng kasalanan, kundi ipinapakita rin sa lahat ng tao na siya ang tagapagligtas upang maniwala ang buong mundo. Ang muling nabuhay na si Jesus ay nagpakita sa loob ng 40 araw. Siya ay may espiritual na katawan na maaaring lumitaw o maglaho. Dahil dito, nagsimulang magtipon-tipon muli ang mga nagkawatak-watak na mga alagad. Sa una, hindi agad ipinakita ni Jesus ang kanyang sarili sa lahat ng mga alagad, kundi sa iilang mga tao lamang siya nagpakita. Kaya kahit na narinig na ng mga alagad na nabuhay na si Jesus, sila'y medyo may pag-aalinlangan. Parang naniniwala, ngunit mayroong mga pagdududa. Kaya nga sa John chapter 20 verse 19, makikita natin yung mga alagad na nagkawatak-watak, sila ay muling nagtipon. Tingnan natin sandali sa John chapter 20, verse 19 to 20. John chapter 20, verse 19 to 20. John chapter 20, verse 19 to 20. Nang magdadapit hapon na ng araw na iyon, na unang araw ng linggo, habang nakasara ang mga pinto sa kinaroroonan ng mga alagad dahil sa takot sa mga Hudyo, dumating si Jesus at tumayo sa gitna, at sa kanila'y sinabi, "Kapayapaan ang sumainyo." At nang masabi niya ito, ay kanyang ipinakita sa kanila ang kanyang mga kamay at tagiliran. Kaya't ang mga alagad ay nagalak nang makita nila ang Panginoon. Sa unang araw ng linggo, nabuhay si Jesus mula sa kamatayan. Nang gabing iyon, nagpakita si Jesus habang ang mga alagad ay nagkakatipon dahil sa takot sa mga Hudyo. Hindi lamang pinatay ng mga Hudyo si Jesus, kundi maging ang mga alagad ay kanilang hinahanap para patayin din. Natatakot sila na baka nakawin ng mga alagad ang katawan ni Jesus at magkalat sila ng maling balita na nabuhay muli si Jesus. Kaya ang libingan ni Jesus ay mayroong bantay sa 3 araw. Ngunit si Jesus ay nabuhay na muli sa 3 araw. At ang mga Romanong bantay na nagbabantay sa libingan ay namutla at tumakas. Gayunpaman, ang mga pinuno ng mga Hudyo ay tumanggi na maniwala sa nangyari. Kanilang ninanais na dakpin ang mga alagad. Nang oras na iyon, ang mga alagad ay hindi pa rin tiyak sa kanilang pananampalataya. Sila ay bahagyang naniniwala at may mga pagdududa. Bagaman sila ay nagkawatak-watak, sila ay muling nagtipon. Gaya ng sinabi sa kasulatan, dahil sa takot sa mga Hudyo. Kanilang isinara ng maigi ang pintuan. Sila ay natatakot na baka sila ay arestuhin at patayin ng mga Hudyo.
Si Jesus ay tumayo sa gitna nila at sinabi sa kanila, "Sumainyo ang kapayapaan." Nagpakita siya sa gitna ng mga alagad at muli niyang sinabi, "Kapayapaan ang sumainyo." Ipinakita niya sa kanila ang butas ng pako sa kanyang kamay at sugat sa tagiliran. Kanyang sinabi, "Kapayapaan ang sumainyo. Dahil sa inyong mga kasalanan, ako'y ipinako sa krus. At dahil sa inyong kasalanan, ay inilos ng sibat ang aking tagiliran. Kaya ngayon ang kapayapaan ay sumainyo." Ang kapayapaang ito ay hindi libre. Ito'y binili ni Jesus sa pamamagitan ng kanyang kamatayan. Ito'y sa pamamagitan ng kanyang mga pagdurusa at mga sugat. Gaya ng sinasabi sa Isaiah 53 verse 5, sa pamamagitan ng kanyang mga latay ay gumaling tayo. Nang dahil sa kanyang pagkapako, sugat at mga hagupit, gumaling ang ating kaluluwa. Ito ang kapayapaang ibinibigay sa atin ng Diyos. Kapayapaan ang sumainyo. Ito'y sinabi niya ng 2 beses. Ang muling nabuhay na si Jesus ay maaring magpakita at maglaho. Ang pinto ay nakasara. Hindi siya pumasok roon, kundi siya ay bigla na lamang nagpakita sa loob ng bahay na iyon. Ang muling nabuhay na si Jesus ay mayroong maluwalhating katawan. Katawan na hindi nahadlangan ng oras o spasyo. Maaari siyang sumulpot at magpakita sa kahit saan at kahit anong oras, kahit sa nakasarapang pinto. Kaya nang una, inakala ng mga alagad na siya'y multo. Sa Lucas chapter 24 verse 37, sinabing sila'y kinalibutan at natakot at inakala nila na nakakita sila ng isang espiritu. Ngunit ipinakita ni Jesus ang mga marka ng pako sa kanyang kamay at sugat sa tagiliran na nagsasabi, "Ang espiritu'y walang laman at buto na gaya ng inyong nakikita na nasa akin. Ang kanyang dugo'y naubos na, ngunit ang kanyang katawan at mga buto ay nananatili pa rin." At sa Lucas chapter 24 verse 42, nagtanong siya, "Mayroon ba kayo ritong anumang makakain?" At kanilang binigyan siya ng isang pirasong inihaw na isda at siya ay kumain sa harapan nila. Kung si Jesus ay isa na lamang spirito, ang pagkain ay makikitang tumatagos, parang transparent yung kanyang katawan. Kumain siya upang ipakita na ang kanyang muling pagkabuhay ay sa pisikal. Bagaman may iba pang mga dahilan, isa sa malinaw na rason kung bakit kumain si Jesus ay upang patunayan na siya ay nabuhay na muli at siya ay tunay na may laman at buto, totoong pisikal na katawan. Sa John chapter 21, ang muling nabuhay na si Jesus ay muling nagpakita sa mga alagad sa dagat ng Galilea. Sinabi ni Jesus, "Ihulog ninyo ang lambat sa kanang bahagi ng bangka," at sila ay nakahuli ng 153 na mga isda. Ihulog ninyo ang lambat sa kanang bahagi ng bangka. At kanila nga inihulog at nakahuli ng isda, binilang nila ito 153 na malalaking isda. Nang sila'y umahon, nakita nila si Jesus na naghahanda ng nagbabagang uling at mayroong tinapay at isda. "Hali kayo at tayo ay mag-almusal," sabi niya. Ang tanawing iyon kung saan ang muling nabuhay na si Jesus ay nagpakita sa kanyang mga alagad at pinangasiwaan silang manghuli ng isda ay kagaya ng sinabi ni Jesus kay Pedro, Juan, Santiago at sa mga mangingisda nang tinawag niya sila. "Gagawin ko kayo mga mamamalakaya ng mga tao." Nagpakita siya ng aktwal na himala upang iligtas ang maraming mga kaluluwa. At ngayon, narito ang inihandang almusal ni Jesus. Mayroong nagbabagang uling, mayroong tinapay, at mayroong isda. Kung iisipin natin ang tagpo na si Jesus ay nag-aalmusal kasama ng mga alagad, ang tagpong ito ay napaka-espesyal at napakagandang tingnan. Yun ang tagpo ng huling pagkisama niya sa mga alagad. Ngunit si Jesus, siya hindi lamang nagpakita sa baybayin ng dagat ng Galilea. Mayroon pang isang higit na kamanghamanghang pagpapakita. Sa John chapter 20 verse 19,
Nagpakita si Jesus sa mga alagad sa bahay na nakasara ang mga pinto. Tumayo siya sa gitna nila. Anong naiisip nyo kapag nababasa nyo ito? Sa ngayon, hindi natin nakikita ang Panginoon. Nang magpakita si Jesus sa mga alagad, hindi nila kasama si Tomas. Kaya nang sinabi ng mga alagad na nakita nila ang muling nabuhay na si Jesus, sabi ni Tomas, hinawakan niyo ba siya? Hindi namin siya hinawakan, nakita lang namin siya. Sabi ni Tomas, kailangan ko siyang mahawakan para makasigurado. Hindi ako maniniwala hanggat hindi ko siya nahawakan. Pagkalipas ng 7 araw, muling nagpakita si Jesus. Tila nagpakita siya para kay Tomas. Sinabi niya kay Tomas sa John chapter 20 verse 27, ilagay mo rito ang iyong daliri at tingnan mo ang aking mga kamay. Ilapit mo rito ang iyong kamay at ilagay mo sa aking tagiliran. Huwag kang mag-alinlangan kundi sumampalataya. Kaya nasabi ni Tomas, aking Panginoon, patawad po. Marahil ay bahagyan niyang hinawakan si Jesus. Sa John chapter 20 verse 28, sumagot si Tomas at sinabi sa kanya, Panginoon ko at Diyos ko. Nang oras na yon sinabi ni Jesus, sapagkat ako'y nakita mo ay sumasampalataya ka, mapapalad ang hindi nakakita, gayon may sumasampalataya. Sumasampalataya tayo hindi dahil sa nakita natin siya. Sumasampalataya tayo kahit na hindi natin siya nakita. Paano? Ito'y sa pamamagitan ng salita. Gaano karaming ebidensya ba ang ipinapakita sa atin ng Biblia upang maniwala? Sinabi sa Gawa chapter 17 verse 31, binigyan niya ng katiyakan ng lahat ng tao nang kanyang buhayin siya mula sa mga patay. Pagkatapos ng kanyang muling pagkabuhay, nagpakita si Jesus sa maraming tao sa loob ng 40 araw. Sa unang Korinto, nagpakita siyang mensanan sa mahigit na 500 kapatid. Ngunit sinasabi pa rin ng mga Hudyo na yung mga naniniwala kay Jesus na siya'y muling nabuhay, naniniwala sa kasinungalingan. Hindi naman talaga siya muling nabuhay, sabi nila. Ang mga Hudyo ay naniniwala sa Diyos sa lumang tipan, subalit hindi kay Jesus ng bagong tipan. Itinuturing nila ang bagong tipan na isang erehiya. Hindi sila naniniwala kay Jesus. Hindi sila naniniwala sa Kristo na namatay sa krus. Naghihintay pa rin sila sa Kristo na darating bilang hari. Kaya kapag nagpakita ng Antikristo bago dumating si Jesus bilang hari ng mga hari, marahil itong mga Hudyong ito na naghihintay pa rin ang unang tatanggap sa Antikristo. Bagaman hindi natin siya nakita, subalit sumasampalataya tayo sa pamamagitan ng salita. Kaya sa John chapter 20 verse 29, mapalad ang hindi nakakita, gayon may sumasampalataya. Kahit na hindi natin siya nakikita, nasaan nga ba ang Panginoon ngayon? Ang muling nabuhay na si Jesus, sarado man ang pintuan o hindi. Ang church auditorium ay sarado ngayon. Hindi na ito kailangan pang buksan para makapasok si Jesus. Nasaan siya ngayon? Ang Panginoon ay nasa kalagitnaan natin, ngayon mismo. Dumating si Jesus at tumatayo kasama natin. Saan siya nakatayo? Nakatayo siya sa gitna natin. Kailangan nating maniwala na si Jesus ay kasama natin. Ang Panginoon na nagligtas sa atin. Ang Panginoon na nagbigay sa atin ng buhay na walang hanggan at pag-asa ay kasama natin. Ang Panginoon na nagsalita sa Mateo chapter 28 verse 20, ako'y kasama ninyong palagi hanggang sa katapusan ng panahon. Ang Panginoon kasama natin kahit ngayon. Habang nabubuhay pa rito sa mundo, siya'y kasama natin. Bilang Panginoon ng ating buhay, siya'y nananahan sa gitna natin, na nagsasabi, kapayapaan ay sumainyo. Ang kapayapaang ibinigay niya sa atin ay kapayapaang sa mga ligtas na Kristiyano lamang ibinibigay. Ito ay kapayapaang para lamang sa mga taong naligtas. Madalas lumilitaw sa Biblia ang salitang kapayapaan ay sumainyo. Kaya nang sumulat si Pablo sa kanyang mga aklat, sa Efeso chapter 1 verse 2,
Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Jesucristo. At sa John chapter 14 verse 27, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay ibinibigay ko sa inyo. Hindi gaya ng ibinibigay ng sanlibutan ang ibinibigay ko sa inyo. Huwag mabagabag ang inyong puso o matakot man. Kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo, ang aking kapayapaan. Ibinigay niya ang kapayapaan ng Panginoon. Ang kapayapaang ibinibigay ko ay hindi gaya ng kapayapaang ibinibigay ng sanlibutan. Ang sanlibutan ay nagbibigay ng kapayapaan sa pamamagitan ng mga material, pisikal at mga nakikitang bagay. Subalit ang gayong kapayapaan ay maglalaho rin kinalaunan. Kaya nga sinabi ni Jesus, ang kapayapaang ibinibigay ko sa inyo ay hindi gaya ng kapayapaang ibinibigay ng sanlibutan. Hindi kapayapaang panandalian. Sa John chapter 4 verse 14, subalit ang sino mang uminom ng tubig na aking ibibigay ay hindi na mauuhaw magpakailanman. Ang tubig na aking ibibigay sa kanya ay magiging isang bukal ng tubig tungo sa buhay na walang hanggan. At sa John chapter 4 verse 13, ang bawat uminom ng tubig na ito'y muling mauuhaw. Sino mang uminom ng tubig na ibinigay ng Panginoon ay magkakaroon ng bukal ng tubig na dadaloy sa kanya. Ang kapayapaan ng mundo ay panandalian, mabilis na naglalaho, hindi ba? Ang kapayapaan ng sanlibutan ay madaling masira. Ito'y nag-iiwan ng kalungkutan, kabalisahan at takot. Gayunpaman, silang mga tumanggap ng kapayapaan ng Panginoon ay hindi kailanman mawawalan, kahit ano pa ang kanilang danasin. Kaya nga sinabi sa Colossus 3:15, maghari sa inyong puso ang kapayapaan ni Kristo. Sinabi niya, ang kapayapaan ng Diyos ang maghari sa inyo upang ganap itong mamahala sa inyong buhay. Hindi dapat natin iwala ang kapayapaang ibinigay ng Panginoon. Sinabi sa Colossus chapter 3 verse 15 na doon ay tinawag din naman kayo sa isang katawan. Isa sa napakahalagang layunin ng kamatayan sa krus at muling pagkabuhay ni Jesus ay upang maibigay sa atin ang kapayapaan ng Diyos. Kaya sa Isaias chapter 57 verse 21, walang kapayapaan, sabi ng aking Diyos, para sa masasama. Walang kapayapaan para sa masasama. Marahil ay makakaranas sila ng pansamantalang kasiyahan at kaligayahan, ngunit wala silang tunay na kapayapaan. Ngayon, ibinigay sa atin ng Panginoon ang kapayapaan ng isip, ang walang hanggang kapayapaan. Ang kapayapaang iyon ay tanda ng pagpasok sa langit. Mayroong himno na nagsasabing, kapag ang kapayapaan ng Diyos ay nasa aking puso, ang walang hanggang kaharian ng Diyos ay mas malapit. Ang kapayapaan sa ating puso ay parang tanda na makakapasok tayo sa langit. Ang kapayapaang iyon sa ating puso ay ang langit na naunawaan sa ating puso. Kaya nga mayroong ganitong himno. Yung peace, peace, wonderful peace, coming down from the Father above. Ang kapayapaang ibinibigay ng Diyos ay naitatag sa ating puso. Kaya naniniwala ako na dapat nating ayusin ang bagay na ito upang ang kapayapaan ay patuloy na mamuno sa ating mga puso. Upang ang kapayapaan ng Diyos ay laging manatili sa iglesia. Upang ang kapayapaan ang maghari sa atin. Sinabi sa John chapter 1 verse 14, at naging tao ang salita at tumahang kasama namin. Ito ay tumutukoy kay Jesus. Ang Diyos ay tinatawag na salita. Sa John chapter 1 verse 1, sa simula ay ang salita at ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. Ito ang dahilan kung bakit hindi natin nakikita ang Diyos. Subalit siya'y nagpakita sa pamamagitan ng salita at ang salita ay Diyos. Ipinapahayag ng talatang ito kung sino ang Diyos. Si Jesus ay ang Diyos na hindi natin nakikita, na nahayag sa laman. Sa John chapter 1 verse 18, walang sino mang nakakita kailanman sa Diyos. Ang Diyos na tanging anak na nasa kandungan ng Ama ang nagpakilala sa Kanya.
Kaya nga sinabi ni Jesus na ang nakakakita sa akin ay nakakakita sa Ama. Sa John chapter 1 verse 14, at naging tao ang salita at tumahang kasama namin. Ang Diyos na salita ay nagkatawang tao at nakita namin ang kanyang kaluwalhatiang gaya ng satanging anak ng Ama, puspos ng biyaya at katotohanan. Si Jesus ay nagpakita sa anyo ng tao at nang siya'y ating makita, siya ay puno ng biyaya. Puspos ng biyaya at katotohanan ng Diyos. Pagkatapos nating maligtas, ang Panginoon ay nananahan sa atin at ginagawang sagana ang biyaya at katotohanan sa atin. Sa pamamagitan ng banal na Espiritu, sa loob ng biyaya ng Diyos, naroon ang pag-ibig ng Diyos. Ang kaligtasang ipinagkaloob niya sa atin. At bawat kaloob na kanyang ibinibigay ay naroon. Kaya muling sinabi, puspos ng biyaya at katotohanan. Puspos ng biyaya at katotohanan. Sa Roma chapter 15, verse 33. Roma chapter 15, verse 33. Roma chapter 15, verse 33. Ngayon, ang Diyos ng kapayapaan ay sumainyo nawang lahat. Amen. Pagkatapos niyang ibigay ang mahabang mensahe sa aklat ng Roma, sinabi niya, ang Diyos ng kapayapaan. Di ba? Ngayon, ang Diyos ng kapayapaan ay sumainyo nawang lahat. Amen. Ang kapayapaan ng Diyos, siya na nagkaloob sa atin ng buhay na walang hanggan at pag-asa sa pamamagitan ng kanyang biyaya ay patuloy na nananatili sa gitna natin. Tingnan din natin saglit sa Roma chapter 16 verse 20. At si Satanas ay dudurugin ng Diyos ng kapayapaan sa madaling panahon sa ilalim ng inyong mga paa. Ang biyaya ng ating Panginoong Hesukristo ay sa inyo. Amen. Si Satanas na tumutol sa Diyos ay nagdadala ng kasalanan at pagdurusa sa halip na kapayapaan. Ganyan si Satanas na lumalaban sa Diyos. At si Satanas ay dudurugin ng Diyos ng kapayapaan sa madaling panahon sa ilalim ng inyong mga paa. Sa madaling panahon. Kapag ang Panginoon ay bumalik, gaya na nakasulat sa Hebreo chapter 10 verse 13, hanggang sa ang kanyang mga kaaway ay maging tungtungan ng kanyang mga paa. Ang tungtungan ay tumutukoy sa bagay na pinapatungan ng paa. Isang bagay na tinatapakan ng paa. Ibig sabihin ito, si Satanas ay tatapakan at madudurog sa ilalim ng paa. Ang biyaya ng nawa ng ating Panginoong Hesukristo ay sumainyo. Diyos ng kapayapaan, paulit-ulit na binabanggit. Ipinapahayag nito na ang kapayapaan ng Diyos ay mananatili sa atin. Sa Isaiah chapter 26 verse 3, tulad ng inyong natutunan noong nakaraang pagkakataon, iyong iingatan siya sa ganap na kapayapaan na ang pag-iisip ay nananatili sa iyo sapagkat siya'y nagtitiwala sa iyo. Alam niyo ang talatang ito, di ba? Alam niyo ito. Memorize niyo ba ito? Nasaan to sa Bible? Sa Isaiah chapter 26 verse 3. Ang magkaroon ng pag-iisip na nananatili sa iyo. Ibig sabihin, isang taong palaging nakatuon ang tingin sa Diyos. Ibig sabihin ay palaging tumitingin sa Panginoon. Sa Hebreo chapter 12 verse 2, pagmasdan natin sa Jesus na siya nagtatag at nagpasakdal ng ating pananampalataya. Ngunit madalas ang ating mga mata ay nababaling sa iba. Nang makita ni Pedro si Jesus na lumalakad sa ibabaw ng tubig, sinabi niya, Panginoon, ikaw ba yan? At sinabi ni Jesus, lakasan ninyo ang inyong loob. Ako ito, huwag kayong matakot. Pagkatapos, sabi ni Pedro, Panginoon, kung ikaw yan, ipag-utos mo sa akin na lumapit sa iyo, sa ibabaw ng tubig. At sinabi ni Jesus, halika. Ngunit nang ang mga alon ay magsimulang tumaas, si Pedro ay matapang, di ba?
Nang sabihin sa kanya ng Panginoon na lumapit, iniwan niya ang bangka at naglakad sa ibabaw ng tubig. Sa umpisa, naglakad siya sa ibabaw ng tubig. Habang naglalakad, napaisip siya kung ito ba ay panaginip o totoo. At nang tumingin siya sa mga alon, nagsimulang lumubog si Pedro. Kung nanatili lamang ang kanyang mata na nakatingin sa Panginoon, hindi siya lulubog. Sapagkat sinabi ng Panginoon na lumapit siya, bakit nga ba niya inalis ang kanyang tingin sa Panginoon at tumingin sa iba? Ang magkaroon ng pag-iisip na nananatili sa iyo ay nangangahulugang nakatutok sa Panginoon. Ibig sabihin, itoon ng matibay, palaging nakatingin sa Panginoon anuman ang mangyari. Iyong iingatan siya sa ganap na kapayapaan na ang pag-iisip ay nakatuon sa iyo. Kaya sa ating pang-araw-araw na pamumuhay, kinakailangang ang mamuno sa ating puso at buhay ay ang kapayapaan ng Diyos. Kapag ang ating puso ay lumihis mula sa Diyos, ang kapayapaang iyon ay nasisira. Hindi yung kaligtasan ang nasisira, kundi ang kapayapaang ibinibigay ng Diyos sa mga naligtas. Kaya naman, dapat nating hayaang magibabaw ang kapayapaang iyon sa ating puso at hayaang mga siwa sa ating buhay. Ito ay isang kapayapaan na hindi nakikilala ng mga tao sa mundong ito. Ang kapayapaan na iyon, ito yung ibinigay niya sa atin. Kaya nga sinasabing magpasalamat kayo. Tingnan natin sandali sa Efeso chapter 5 verse 20. Efeso chapter 5 verse 20. Basahin natin ng sabay-sabay. Laging nagpapasalamat sa lahat ng mga bagay sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo sa Diyos Ama na ating Ama, sa lahat ng bagay. Sa lahat ng bagay. Ibig sabihin ay sa bawat aspeto ng ating buhay, dapat palaging magpasalamat sa Diyos Ama sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Sa unang Tesalonica chapter 5 verse 16 sinabi, magalak kayong lagi, manalangin kayong walang patid. At pagkatapos sa verse 18, sa lahat ng bagay ay magpasalamat kayo sapagkat ito ang kalooban ng Diyos kay Kristo Jesus. Palaging magpasalamat sa Diyos Ama sa lahat ng bagay sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Ang salitang sa lahat ng bagay ay nangangahulugang magpasalamat sa Panginoon sa bawat sitwasyon, mabuti man o masama. Ginhawa man o kagipitan, anuman ang kalagayan. Pwede man natin itong gawin? Dahil kasama natin ang Panginoon. Minsan ay nagbibigay siya ng mabubuting bagay at minsan naman ay hinahayaan niya tayo makaranas ng mga pagdurusa. Ngunit kapag nagbibigay siya ng pagdurusa, ito ay dahil sa nais ng Diyos na bigyan tayo ng Diyos ng mas mabuti. Sa Daniel chapter 6 verse 10, kaya ano man ang mangyari, dapat tayo magpasalamat sa lahat ng bagay. Tingnan natin sandali, Daniel chapter 6 verse 10. Nang malaman ni Daniel na ang kasulatan ay nalagdaan na, siya'y pumasok sa kanyang bahay na ang mga bintana ay bukas paharap sa Jerusalem. At siya'y nagpatuloy na lumuhod ng 3 ulit sa loob ng isang araw na nananalangin at nagpapasalamat sa harap ng kanyang Diyos, gaya ng kanyang dating ginagawa. Nang ang mga Hudyo ay dinala sa pagkabihag sa Babylonia, ang binatang si Daniel ay dinala rin nung panahon na yon. Ngunit binigyan siya ng Diyos ng biyaya at dakilang karunungan. Kaya sa panahon ng Medo-Persian Empire, nagtayo si Haring Dario ng 120 tagapamahala upang pamahalaan ang buong kaharian. At ito yung nung panahon ng Medo-Persian Empire kay Haring Dario. Kaya 120 tagapamahala para mamahala sa buong kaharian at si Daniel ay napabilang sa mga punong tagapamahala. Siya'y nakasama sa 3 punong tagapamahala. Si Daniel ay lubos na namumukod tangi.
Kaya sa Daniel chapter 6 verse 3, sinasabi, hindi nagtagal, si Daniel ay nangibabaw sa lahat ng ibang mga pangulo at mga satrap, sapagkat taglay niya ang isang di pangkaraniwang spirito at pinanukala ng hari na italaga siya upang mamuno sa buong kaharian. Nang magagayos sinikap ng mga pangulo at ng mga tagapamahala na makakita ng batayan upang makapagsumbong laban kay Daniel tungkol sa kaharian. Ngunit hindi sila makakita ng anumang batayan upang makapagsumbong o anumang pagkukulang, sapagkat tapat siya at walang kamalian ni pagkukulang na natagpuan sa kanya. Itinalaga ni Haring Darius si Daniel na dinala bilang bihag, bilang pinuno sa ibabaw ng maraming gobernador. Kaya nang ilagay siya sa tungkuling mamahala sa mga gobernador at satrap, nainggit ang mga pinuno na ito. Sila'y nagplano na patayin si Daniel. Sinubukan nilang maghanap ng anumang dahilan upang makapagsumbong laban kay Daniel. Ngunit wala silang makita. Wala silang mahanap na pagkukulang o kamalian sa kanya. Wala silang anumang matibay na pwedeng iparatang. Ano ang nangyari pagkatapos? Sa panahon natin, tinatawag na natin silang mga political enemy, di ba? Kapag may mga itinaas na ibang tao at sila naman ay ibinaba, sinisikap nilang pabagsakin ang taong iyon sa kahit na anong paraan upang maalis sa pwesto at maangkin yung posisyon. Ngunit sinasabi na hindi sila makahanap ng anumang maibibintang laban kay Daniel, sapagkat si Daniel ay tapat at gumagawa ng lahat ng bagay ng perpekto. Kaya nga nagplano sila. Si Daniel ay mayroong takot sa Diyos at palaging nananalangin na bukas ang kanyang bintana na nakaharap patungong Jerusalem. Siya ay lumuluhod ng 3 beses sa isang araw at taimtim na nananalangin. Dahil naniniwala siya na sa itinakdang panahon ng Diyos, ililigtas ng Diyos ang bayan ng Israel mula sa pagkabihag at ibabalik sa sariling lupain. At nang makita nila ito, sila'y pumunta at nagsalita sa hari. Sa Daniel chapter 6 verse 7, lahat ng mga pangulo ng kaharian, mga kinatawan, mga tagapamahala, mga tagapayo at mga gobernador ay nagkasundo na ang hari ay dapat gumawa ng isang batas at magpatupad ng isang pagbabawal na sinumang manalangin sa sinumang Diyos o tao sa loob ng 30 araw ay ihahagi sa yungib ng mga leon. Itatapon siya sa yungib ng mga leon at agad siyang kakainin ng mga leon. Ibig sabihin, determinado sila na si Daniel ay gawing pagkain ng mga leon. Nilagyan ni Haring Dario ng kanyang selyo ang kautusan upang ito'y maipatupad. Ngunit kahit na alam ni Daniel ang tungkol dito, hindi siya natakot sa kanila. Patuloy niyang binubuksan ang kanyang bintana na nakaharap patungong Jerusalem 3 beses sa isang araw upang manalangin at magpasalamat sa Diyos. Hindi siya natakot ni nag-alala. Patuloy siyang nanalangin at nagpapasalamat sa Diyos. Dahil naniniwala siya na ano man ang mangyari, ang Diyos ay kanyang kasama. Nakita nila si Daniel na nananalangin, kaya sinunggaban nila siya. Kapag ang utos ng hari ay nilagdaan, hindi iyon pwedeng mapawalang bisa. Kaya kailangan nilang dakpin si Daniel at itapon siya sa yungib ng mga leon. Gayunpaman, minamahal ni Haring Dario si Daniel. At kahit ikinalungkot niya na nilagdaan niya ang utos, wala na siyang ano pang magawa. Dahil ito ay batas ng bansa. Napuno siya ng lungkot at pagdadalamhati. Iniisip niya na si Daniel ay pinagluray-luray ng mga leon. Kaya nag-ayuno ang hari buong araw at gabi. Wala siyang lakas na kumain at matulog. Nang mag-uumaga na, nagmamadaling pumunta ang hari sa yungib ng mga leon at sumigaw, Daniel, lingkod ng buhay na Diyos. Ang ibang Diyos na patuloy mong pinaglilingkuran ay nakapagligtas sa iyo sa mga leon. Sumagot si Daniel, Opo, kamahalan. Ang Diyos na nag-ingat sa akin mula sa paglapa ng mga leon. At ang mga leon ay katabi niya, mahinahon at malumanay, katulad ng mga maamong tupa. Parang mga tuta.
Kaya si Daniel ay inilabas mula sa yungib ng mga leon at nagpatuloy ang kanyang kwento. Sa Daniel chapter 6 verse 24, ang hari ay nagutos at ang mga lalaking nagparatang kay Daniel ay kanilang hinuli at sila'y inihagi sa yungib ng mga leon. Sila, ang kanilang mga anak at ang kanilang mga asawa, hindi pa man sila umaabot sa ibaba ng yungib, ang mga leon ay nanaig sa kanila at pinagputol-putol ang lahat nilang mga buto. Ang aral na dapat nating matutunan dito ay si Daniel ay naglingkod sa Diyos ng tapat anuman ang kanyang sitwasyon. Ang kanyang pananampalataya sa Diyos ay hindi nagbago, ano man ang mangyari. Hindi siya natakot, kundi nanalangin sa Diyos at patuloy na nagpasalamat. Sa unang Thessalonica chapter 5 verse 18, sa lahat ng bagay ay magpasalamat kayo. Ibig sabihin, kung tunay na naniniwala ka na kasama mo ang Diyos sa lahat ng sitwasyon, magkakaroon ka ng kapayapaan sa iyong puso at ikaw ay magiging mapagpasalamat. Ang kapayapaan ng Diyos at ang pagiging mapagpasalamat ay konektado sa isa't isa. Sa Gawa chapter 16, si Pablo at Silas ay nangangaral ng Ebanghelyo sa Filipos nang sila'y dinakip, hinubaran at paulit-ulit na binugbog. Ipinasok sila sa loob ng bilangguan at iginapos ng mga kadena para hindi sila makagalaw. Pagkatapos, ano ang nangyari sa kalagitnaan ng gabi? Sina Pablo at Silas ay nanalangin at umawit ng mga himno sa Diyos. Bago ni Pablo makilala si Jesus, siya ay isang taga-usig ng mga taong sumasampalataya kay Jesus. Noong pinagbabato si Esteban hanggang sa mamatay, sinabi ni Pablo sa Gawa chapter 26, ibibigay ko ang aking pagsang-ayon laban sa kanila. Dala ang autoridad mula sa mga punong pari, pumunta siya sa Damasco upang hulihin ang mga sumasampalataya kay Kristo at maipakulong sila sa bilangguan. Ngunit habang nasa daan, nakatagpo niya si Jesus. Pinigilan ni Jesus si Saulo at iniligtas siya. Siya ay nagbago at naging Pablo ang kanyang pangalan. Ang pangalang Saulo ay mula sa kauna-unahang hari ng Israel na si Haring Saul. Si Pablo ay mula sa lipi ni Benjamin, parehong lipi kung saan ipinanganak si Haring Saul. Pagkatapos niyang maligtas, pinalitan niya ang kanyang pangalan at ginawang Pablo na ang ibig sabihin ay maliit o hamak o mapagpakumbaba. Mula noon, itinalaga siya ni Jesus upang maging apostol para sa mga Hintil, upang ipangaral sa kanila ang Ebanghelyo. Si Pablo ang sumulat ng 14 na aklat sa Bagong Tipan. At noong panahon na sinasabi ng mga tao na ang lahat ng daan ay patungo sa Roma, ang pinakamatinding hangarin ni Pablo ay makarating sa Roma at maipangaral doon ang Ebanghelyo. Naniniwala siya na kung ang Ebanghelyo ay aabot sa Roma, mabilis itong kakalat sa buong mundo. Si Pablo ay nakarating sa Roma at nangaral ng Ebanghelyo doon sa loob ng 2 taon bago siya naging martir. Noong bumisita ako sa Roma, ipinakita nila sa akin ang bilangguan na nasa ilalim ng lupa kung saan doon ikinulong si Apostol Pablo. Naroon pa rin ito hanggang ngayon. Ayon sa kanila, mula sa bilangguang iyon, si Pablo ay kinuha upang pugutan ang ulo. At sinasabing gumulong pa ang kanyang ulo pagkatapos mapugutan. Samantala, nang sina Pablo at Silas ay nangangaral sa Filipos, sila ay binugbog, inapi at ibinalanggo sa loob ng bilangguan. Ngunit sa gitna ng paghihirap na natili silang nananalangin, umaawit ng mga himno sa Diyos, pinupuri ang Diyos sa gitna ng pagdurusa. Ito yung ginawa nila. Sinabi ni Pablo, ako noon ay isang taong umuusig kay Jesus, ngunit hindi lamang niya ako iniligtas, ngunit tinawag rin niya ako upang maging apostol sa mga Hintil para ipangaral ang Ebanghelyo. Kaya kahit ako'y nagdurusa sa pangangaral, nagpapasalamat ako sa Diyos. Ang mga apostol naman, nang sila'y hinuli, binugbog at ipinabilanggo dahil sa pangangaral ng Ebanghelyo, sila'y nagalak. Sa mga Gawa, chapter 5, verse 41, sa kanilang pag-alis sa Sanhedrin, nagalak sila na ituring na karapat-dapat magtiis ng kahihiyan alang-alang sa pangalan. Kaya sila ay nagalak, nanalangin at umawit ng mga papuri sa Diyos. Sa anumang sitwasyon, kung taglay natin ang kapayapaan ng Diyos, maaari tayong maging manatiling mapagpasalamat at ingatan ang kapayapaang iyon sa ating puso. Ngunit kung mawala ang ating puso mapagpasalamat,
masisira rin ang ating kapayapaan. Hindi natin dapat hayaan ang pagkabalisa, takot o sama ng loob ay maghari sa ating puso. Huwag nating hayaan ito ang maghari sa ating puso. Tingnan natin sa Colossus chapter 2 verse 19. Colossus chapter 2 verse 19. Colossus chapter 2 verse 19. At hindi kumakapit sa ulo na sa kanya'y ang buong katawan na tinutustusan at pinagsasanib sa pamamagitan ng mga kasukasuan at mga litid ay lumalago ng paglagong mula sa Diyos. Sa aklat ng Colossus, maraming paliwanag tungkol sa iglesia. Sinasabing hindi kumakapit sa ulo. Ang buong katawan ay dapat na nakasentro at nakakapit sa ulo at nananatiling matibay dito. Kung wala ang ulo bilang sentro, hindi makakakilos ng maayos ang katawan sapagkat ang ulo ang pinagmumulan ng buhay. Ito ang sentro ng buong katawan. Ang buong katawan ay lumalago dahil ang hormone na nagpapalago ay ibinibigay mula sa pituitary gland na nasa ulo. Ito ay nanggagaling sa ulo. Ibinibigay mula rito. Ang ulo ang nag-iisip, nagpaplano at nag-uutos at ang buong katawan ang nagsasagawa ng mga iyon. Ang ulo ang sentro. Lahat ng kaisipan at layunin ng ulo ay ginagawa ng katawan. At sino ang ulo? Si Jesus. Tayo ay tinatawag na katawan ni Kristo. Ang iglesia ang katawan ni Kristo at si Jesus ang ulo ng iglesia. Ang katotohanan ito ay madalas na binabanggit sa mga sulat sa Bagong Tipan. Kaya lalo na sa Efeso, Filipos, at Colossus, madalas na binabanggit. Upang makapamuhay ng matuwid ang isang mananampalataya, ang lahat ng bagay ay dapat gawin na si Kristo ang ulo, ang sentro. Si Kristo ang dapat na maging pundasyon ng lahat ng bagay. Sa pamamagitan ng Biblia, natututunan natin kung ano ang kalooban ni Kristo, kung ano ang kanyang ginagawa, at kung ano ang nais niya mula sa atin. At ang banal na Espiritu ang tumutulong sa atin upang maunawaan ang kalooban ng Panginoon. At binibigyan din tayo ng Espiritu Santo ng lakas na masunod ito. Banal na Espiritu. Sinasabi sa Filipos chapter 2 verse 13, sapagkat Diyos ang gumagawa sa inyo maging sa pagnanais at sa paggawa para sa kanyang mabuting kalooban. Si Jesus ay ang Diyos mismo. Ang Espiritu Santo na nasa atin ang nagpapaunawa ng mabuting kalooban ng Diyos. Yung kalooban na ikinagagalak ng Panginoon na ulo. At siya rin na nagbibigay sa atin ng pagnanais na gawin yon. Ang paggawa ng kalooban ng Panginoon ay nagiging kagustuhan natin. Bilang iglesia na katawan ni Kristo, pinararangalan natin ang ating ulo. Ang nagiging pagnanais natin ay gawin ang mga bagay na kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang ating nagiging personal na kagustuhan. Kaya nga may himno, ninanais ng aking buong buhay. Ang magalak at magpasalamat sa biyaya ng pagtubos at mabuhay para sa Panginoon. Ito yung nagiging pagnanais natin. Kaya si Kristo na siyang ulo ang dapat na maging sentro sa lahat ng aspeto ng buhay natin. At muli nating basahin. Colossus chapter 2 verse 19. At hindi kumakapit sa ulo na sa kanya'y ang buong katawan na tinutustusan at pinagsasanib sa pamamagitan ng mga kasukasuhan at mga litid ay lumalago ng paglagong mula sa Diyos. Sa talinhaga ng puno ng ubas, sinabi na Jesus na siya ang puno ng ubas at tayo ang mga sanga. Ang Diyos Ama ang tagapag-alaga na nag-aalaga ng ubasan. Ang mga naligtas ay ang mga sanga. Sinabi na Jesus sa John chapter 15 verse 5, ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang mga sanga ay tumatanggap ng buhay at nutrisyon mula sa mga dagta na umaakyat mula sa ugat. Lumalago at
nagbubunga. Ito ay katulad ng paglalarawan kung paanong si Jesus ay inilalarawan bilang ulo at tayo'y kanyang katawan. Katulad naman ito, ang buhay at kalakasan ay nanggagaling sa kanya at tayo ay lumalago at nagbubunga sa pamamagitan ng pagkapit sa kanya. Lahat ay nagmumula sa ulo. Alam niyo ito, di ba? Kapag ang utos ng ulo ay ipinadala mula sa mga ugat ng utak, sa pamamagitan ng mga ugat sa gitna hanggang sa mga ugat sa paligid, ang katawan ay gumagalaw ng maayos. Hindi ba? Gayon din, mula sa ulo ang pituitary gland ay nagbibigay ng hormone para sa paglago at habang ito'y dumadaloy, ang katawan ay lumalaki. Kaya nga sinabi sa Biblia, mula sa ulo, tinutustusan sa pamamagitan ng mga kasukasuhan at mga litid. Sa kanya ay buong ang buong katawan. Tinutustusan at pinagsasanib sa pamamagitan ng mga kasukasuhan at mga litid ay lumalago ng paglagong mula sa Diyos. Ibig sabihin, hindi ka maaring lumago mag-isa. Ang sanga ay hindi lalago sa pamamagitan ng kanyang sarili, di ba? Kung kayo hiwalay sa akin, wala kayong magagawa. Sa paglalarawan na si Jesus ang ulo at tayo ang katawan, ang ulo ang siyang tumutos-putos ng lahat ng kailangan ng katawan para lumago. Kaya kung ang katawan ay hihiwalay sa ulo, hindi ito lalago. Kung ang isang taong naligtas ay nagbabasa lang ng Biblia mag-isa, gumagawa ng mabubuting bagay ng mag-isa, ito ba ay matatawag na buhay pananampalataya? Hindi ito buhay pananampalataya. Kailangan nating mahigpit na kumapit sa iglesia. Dapat tayong kumapit sa iglesia kung saan kasama nating kumikilos ang Panginoon, sapagkat sinasabi na tinutustusan at pinagsasanib sa pamamagitan ng mga kasukasuhan at mga litid, lumalago ng paglagong mula sa Diyos. Sa madaling salita, lumalago ang pananampalataya. Noong nakaraan, napag-aralan natin ang Efeso chapter 4 na sinasabi, lumago tayong lahat sa Kanya na siyang ulo sa pakatuwid ay si Kristo. Ibig sabihin nito ay lumagong gaya ni Kristo. Ang ating pananampalataya ay dapat na lumago, ngunit hindi kayo lalago kung kayo ay hiwalay sa iglesia. Ang isang bata ba ay mabubuhay mag-isa? Lalago ng hiwalay sa mga tagapag-alaga at pamilya? Siyempre hindi. Ang bata ay lumalaki sa pamamagitan ng pag-ibig at pag-aaruga ng mga magulang at buong pamilya. Ang katawan lang ba nila ang lalago? Ang pagkatao at lahat ng aspeto ng buhay nila ay dapat ding lumago. Ngunit ang bata ay hindi nakatira sa kanyang bahay. Kung ganon, mapupunta siya sa ampunan o sa lansangan. Unti-unti siyang magiging palaboy. Kung ang isang ligtas ay hindi lalago ng maayos sa loob ng iglesia at hindi natututo sa pamamagitan ng salita, kahit siya'y ligtas na, darating ang panahon, iiwan niya ang iglesia. May mga ganito pong tao. May ilan, masigasig sila sa pag-i-evangelize, umaalis pa rin ng church, at nag-iisip na gagawin nilang evangelism na mag-isa. Ngunit hindi sila magtatagumpay kailanman. Kahit gawin nila ang lahat ng paraan, hindi pa rin sila magtatagumpay. Ang mga taong hindi pa naipanganak na muli ay maaaring bumuo ng isang relihiyosong grupo at magkaroon ng pagtitipon, ngunit wala itong kinalaman sa Diyos. Ngunit halimbawa, kung ang isang tunay na naipanganak na muli at nag-i-evangelize na, pero bigla siyang umalis sa church para magtayo ng sariling church at mangaral mag-isa, ano kaya sa palagay ninyo? Magiging matagumpay kaya siya? Kailan may hindi siya magtatagumpay? May mga ganitong karanasan na tayo sa church. Subalit tiyak na 100% hindi siya magtatagumpay. Hindi sila magtatagumpay. May mga ganitong karanasan din tayo sa ating Christian life. Minsan iniisip natin, ay naku, nakakasawa na. Kapag pumupunta ako sa church, palagi na lang may iniuutos na gagawin. Sinasabing kailangan kong umatan ng fellowship. Sinasabihan nila ako na umatan sa ganito at ganoong fellowship. Mas gusto ko na lang na mapag-isa. Pero ano ba ang magagawa natin kung tayo ay mag-isa? Kaya mo bang matutunan ang salita ng Diyos na nag-iisa? Kaya mo bang tumanggap ng spiritual na biyaya? Kaya nga tinutustusan, pinagsasanib sa pamamagitan ng mga kasukasuan at mga litid. Lalago ka kaya kung mag-isa ka? Hindi ka lalago. Maraming tao nag-aakala na sila'y malago na dahil ilang taon na silang ligtas. Ilang taon na ba ang nakaraan mula na ikaw ay maligtas? Pero kahit sa buong buhay mo na, kung ikaw ay hiwalay sa fellowship, hindi ka pa rin lalago.
Mula sa ulo, sa pamamagitan ng mga kasukasuan at mga litid, ang buong katawan ay tinutustusan at lumalago. Ang mga daliri ay lumalago dahil nakakabit sa katawan, di ba? Ang buong katawan ay lumalago ng magkakasama, hindi hiwa-hiwalay. Kung ito'y hiwalay sa katawan, wala itong magagawa. Kung tayo ay hihiwalay sa fellowship, hindi tayo lalago. Sinabi ni Apostol Pablo sa unang Korinto, chapter 3, verse 1, nang sumulat siya sa iglesia ng Korinto, tinawag niya silang makalaman, tulad sa mga sanggol kay Kristo. Ito yung itinawag ni Pablo sa kanila. Ang mga miyembro sa iglesia sa Korinto ay matagal nang ligtas. Itinuturing nila ang kanilang sarili na marunong na sa Biblia. Iniisip nilang sila'y tumanggap na ng espiritual na kaloob, kaya sila'y nagmamalaki sa kanilang mga sarili. Ngunit sa paningin ni Pablo, sila'y mga sanggol pa. Sila'y mga sanggol pa. Sa unang Korinto chapter 3 verse 3, sapagkat kayo ay makalaman pa, sapagkat habang sa inyo ay may mga paninibugho at mga pagtatalo, hindi ba kayo makalaman at kayo lumalakad ayon sa pamantayan ng mga tao? Ang mga miyembro sa iglesia ng Korinto ay may mga inggitan at pagtatalo. Si Apostol Pablo ay pumunta sa Korinto at ipinangaral ang Ebanghelyo, kaya nagsimula ang iglesia ng Korinto. Ngunit hinamak nila si Apostol Pablo. Ano ang sabi nila? Hindi naman siya kabilang sa 12 apostol. Bakit niya sinasabing apostol siya? Hindi nila iginalang si Pablo. Hindi siya kinilala bilang apostol dahil sila ay nagmataas. Kaya sa ating Bible calendar nitong nakaraang buwan may verse na, ang kaalaman nagpapalaki ng ulo, ngunit ang pag-ibig nagpapatibay. Ang pag-ibig ay katangian ni Kristo. Ang taong nagmamahal ay nagpapakumbaba. Subalit kung ikaw ay mayroon lamang karunungan, ikaw ay magiging mapagmataas. Naakala mo, alam mo na ang lahat ng bagay at mas magaling ka na kaysa sa iba. Ang iglesia sa Korinto, ganito. Sila ay magaling magsalita na may alam na sa Biblia. Ngunit sinabi ni Pablo na sila ay tulad pa sa mga sanggol kay Kristo. Sinabi niya na sila ay may mga inggitan at mga pagtatalo. Hindi basihan na matagal ka ng ligtas ay malago ka na. Sa pisikal, kapag ang isang tao ay ipinanganak, pagkaraan ng ilang taon, natural na lalaki siya. Tama? Ngunit ang ating pananampalataya ay hindi natural na lumalago habang lumilipas ang panahon. Sa pamamagitan ng pananatili sa iglesia, bilang isang miyembro, matatanggap mo ang espiritual na biyaya mula sa ulo, mula sa Panginoon. Ito ang tutos-tos. Sa ganitong paraan, ikaw ay lalago ng paglagong mula sa Diyos. Mayroong pamamaraan ng Diyos upang ikaw ay lumago. May ibang mga tao, kahit ilang taon na silang ligtas, kung titingnan mo silang mabuti, hanggang ngayon hindi pa rin sila lumalago. Pero may mga taong kakaligtas pa lang, subalit ang kanilang pananampalataya ay mabilis na lumalago. Bakit kaya? Dahil sila ay mahigpit na kumakapit sa loob ng iglesia, nakikipag-fellowship at natututo sa salita ng maayos. Ito ay katotohanang hindi natin pwedeng ikaila. Huwag niyo po itong kalimutan na tinutustusan at pinagsasanib sa pamamagitan ng mga kasukasuan at mga litid, lumalago ng paglagong mula sa Diyos. Tingnan pa natin ang isang verse sa Biblia. Unang Juan chapter 2 verse 27. Unang Juan chapter 2 verse 27. Unang Juan chapter 2 verse 27. Babasahin ko po mula verse 27 at 28. 27 at 28. Tungkol sa inyo, ang pagpapahid na inyong tinanggap ay nananatili sa inyo, kaya't hindi na ninyo kailangan pang kayo turuan ng sino man. Ngunit kayo tinuturuan ng kanyang pagpapahid tungkol sa lahat ng mga bagay, at ito'y totoo at hindi kasinungalingan. Kung paanong kayo'y tinuruan ito, ay gayon kayo manatili sa kanya. At ngayon, mga munting anak, manatili kayo sa kanya, upang kung mahayag siya, ay magkaroon kayo ng pagtitiwala, at hindi mapahiya sa harapan niya sa kanyang pagdating. Na inyong tinanggap, dito, ang inyo ay tumutukoy sa church.
Ang layunin ng pagsulat ng Ebanghelyo ni Juan ay para malaman ng mga tao na si Jesus ang Kristo at ang anak ng Diyos. At sa pamamagitan nito ay maunawaan nila ang biyayang ibinigay ni Jesus, na sila ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Tama po? Ang unang Juan ay nagtuturo sa mga naligtas na tao kung ano ang fellowship. Ito ang pakikisama kay Kristo. Kaya kung titingnan natin sa 1 John chapter 1 verse 3, tunay na ating pakikisama ay sa Ama at sa Kanyang anak na si Jesucristo. At ipinahayag namin sa inyo yaong aming nakita at narinig upang kayo rin naman ay magkaroon ng pakikisama sa amin. Pakikisama, tinatawag natin itong fellowship. Ating pakikisama. Ang ating pakikisama ay hindi makamundong pakikisama, kundi pakikisama sa Ama at sa Kanyang anak na si Jesucristo. Ito ang buhay na namumuhay sa fellowship, ang buhay sa Panginoon. Tungkol sa inyo, ang pagpapahid na inyong tinanggap ay nananatili sa inyo. Dito, ang inyo ay tumutukoy din sa church. Ang pagpapahid ay tumutukoy sa Espiritu Santo. Ang pagpapahid ay nananatili sa inyo. Ang Espiritu Santo, kayo ay tinuturuan tungkol sa lahat ng mga bagay. At ito ay totoo at hindi kasinungalingan. Kung paanong kayo tinuruan ito, gayon kayo manatili sa Kanya. Sa loob ng church, tinuturuan tayo ng Espiritu Santo. Sa palagay ko, ang salitang church sa Chinese character ay maayos ang pagkakaguhit. Ito ang character, kyo. Ang ibig sabihin ng kyo, to teach o magturo. At we, ibig sabihin to gather o magtipon. Tama? Kaya ano ang church? Ito ang lugar kung saan nagkakatipon para matuto ng salita. Kapag nagkakatipon ng mga ligtas na tao, mayroong pangangaral ang Diyos. Tayo ay patuloy na natututo ng biyaya ng Panginoon at katotohanan, kung ano ang kalooban at plano ng Diyos at kung paano tayo dapat kumilos bilang mga Kristiyano. Tama ba? Ngunit kay tinuturuan ng kanyang pagpapahid tungkol sa lahat ng bagay. Ang tinutukoy na pagpapahid ay ang banal na Espiritu. Ang Espiritu Santo ay nananahan sa loob ng iglesia at siya ang nagtuturo sa atin ng lahat ng bagay. Ang pagtuturo ng banal na Espiritu ay tapat at walang bahid ng kamalian. Ang ating mga pastor ang siya nagtuturo ng salita ng Diyos. At bagaman may mga pagkakataong sila'y nagpahayag ng sariling saloobin o nakakagawa ng mga maliliit na pagkukulang, pagdating sa pagpapaliwanag ng mga pangunahing katotohanan ng kasulatan, mayroon ba silang itinuro na mali? Pari silang magkamali minsan at bihira din ito. At ito ay totoo at hindi kasinungalingan. Ang katuruan ng banal na Espiritu ay totoo, walang bahid ng kasinungalingan. Minsan, kapag ako'y nagpapalit ng mga channel sa TV, napapadaan ako sa isang Christian broadcasting station. May ilang pagkakataon na sinasadya akong makinig sandali para malaman kung ano ang kanilang sinasabi. Ang ilang pastor mula sa malalaking church at sikat na simbahan sa ating bansa, napakagagaling magsalita. Ngunit kung pakikinggan mong mabuti, ang kanilang mensahe, mali na ang kanilang sinasabi. Wala na yung pinakasentro na katotohanan. Walang laman. Totoo ito. Wala talaga. Mayroong kasabihan, kinitkot lamang ang balat ng pakwan. Umiikot lang sila sa ibabaw. Nawala na ang pinakabuod ng katotohanan. Bakit? Sapagkat wala silang karanasan ng pagiging tunay na born again. Hindi pa naipanganak na muli. Wala roon ang pagtuturo ng banal na Espiritu. Pasensya na po kung ganito ang nasabi ko, ngunit ito ang totoo. Tanungin nyo ang mga taong dumadalo doon kung kailan at paano sila naipanganak na muli. Tingnan nyo kung kaya nilang makapagbigay ng malinaw na sagot. Sinasabi nila na ang pagpunta sa church, na ito raw ang buhay pananampalataya, na kapag ikaw daw ay masipag at aktibong dumadalo sa church, ikaw ay merong mabuting pananampalataya. Masipag na masipag. Kamakailan lang may narinig akong isang programa sa radyo, sabi nila, dahil malapit na ang pagdating ng Panginoon, kailangan daw magsikap tayo at maging masipag para makapasok sa langit, sabi nila. Dahil kung hindi daw, maaaring pumunta sa impyerno. Kaya paulit-ulit nilang binibigyang diin na kailangang magsikap. Kaya nga, ang banal na Espiritu ang nagtuturo sa atin ng lahat ng bagay. Lahat ng ating kinakailangan bilang mga taong naligtas. Kaya, nakakita na ba kayo ng anumang mali o anumang kasinungalingan sa mga katuroang ipinapangaral natin sa ating iglesia? Mayroon ba kayo natuklasang hindi totoo? Sa palagay ko, hindi madaling makakita ng ganyan.
Ang layunin ay tapat na maipahayag ang salita ng Diyos. Maitanim ang salitang iyon sa inyong puso. Mapalago ang inyong pananampalataya at akayin kayo tungo sa pagsunod sa pamamagitan nito. Hindi ito tungkol sa maiangat ang ilang tao o humanga sa mahusay na magsalita o magturo ng mga doktrinang Kristiyano. Madali itong matutunan kahit nasa sanlibutan. Kapag tayo pumapasok sa iglesia, pumupunta tayo para matutunan kung ano ang tunay na sinasabi ng salita ng Diyos. Naroon ang pagtuturo ng banal na spirito. Tayo ay nagtitipon para tanggapin ang katuroang iyon. At isa pa, madalas sabihin ng mga tao na tayo ay nagtitipon para sumamba. Ngunit mayroon ba talagang talata sa Biblia na nagsasabing nagtitipon ang mga tao para sumamba? Sa John chapter 4, ganito ang nakasulat. Ang Diyos ay Espiritu at ang mga sumasamba sa Kanya ay kailangang sumamba sa Espiritu at katotohanan. Sapagkat hinahanap ng Ama ang gayong mga sumasamba sa Kanya. Kapag sinasabi rito na ang Diyos ay Espiritu, ibig sabihin hindi siya laman o katawang tao. Ang Diyos ay hindi laman, kaya hindi siya nalulugod sa panlabas na anyo lang ng panalangin o maging sa mga koro na tila mayroong makalangit na tinig. Ang Diyos ay hindi laman. Ang Diyos ay Espiritu. Ibig sabihin na babatid niya ang laman ng ating puso. Kung ang isang tao ay hindi naipanganak na muli, sa palagay ba ninyo, diringgin ng Diyos ang panalangin ng taong iyon? Kapag ang isang tao ay nananalangin para sa kapatawaran ng mga kasalanan para maligtas, tiyak na diringgin ng Diyos ang panalangin iyon. Ang Diyos ay Espiritu. Ang mga sumasamba sa Kanya ay kailangang sumamba sa Espiritu at katotohanan. Ang Espiritu ay tumutukoy sa banal na Espiritu. Subalit kapag dumating na ang Espiritu ng katotohanan, papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan. Ang buhay na pinapatnubayan ng Espiritu Santo, ito ang tunay na pagsamba. Upang mas malinaw natin itong maintindihan, sa Roma chapter 12 verse 1 sinabi, isinasamo ko sa inyo alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos. Ibig sabihin, dahil natanggap ninyo ang awa ng Diyos, kayo'y naligtas, pakinggan ninyo ang aking sinasabi. Inyong ialay ang inyong katawan na isang handog na buhay, banal kasiyasiya sa Diyos. Para sa mga naligtas, ano nga ba ang ibig sabihin ng inyong ialay ang inyong mga katawan na isang handog na buhay, banal na kasiyasiya sa Diyos? Ano ba ang ibig sabihin nito? Sa lumang tipan, nag-aalay sila ng mga sakripisyo sa pamamagitan ng pagkatay ng mga tupa, kambing o guya. Ngunit sa bagong tipan, ang katawan ng isang ligtas na tao ang dapat na ialay natin. Inyong ialay ang inyong katawan na isang handog na buhay. Ito ang espiritual na pagsamba. Ano ba ang ibig sabihin ng handog na buhay? Ibig sabihin ang lahat sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Ang ating salita, ang ating mga gawa, dapat buong buhay maging handog na buhay. Sa verse 2, huwag ninyong tularan ang sanlibutan ito. Huwag ninyong tularan ang kasamaan ng salinlahi na ito. Huwag ninyong gayahin at sundin ito. Itinuturo sa atin ng banal na Espiritu kung anong mabuti, kasiyasiya at ganap na kalooban ng Diyos. Tayo ay dapat na gumawa ng mga bagay na kalugod-lugod sa Kanya. Ang lahat ng ating ginagawa sa pagsunod sa kaloobang iyon ay espiritual na pagsamba. Ang buong buhay natin ay isang buhay na handog. Espiritual na pagsamba. Kapag tayo nagtitipon ng ganito, hindi ito para sa layunin ng pagsamba mismo. Siyempre, hindi ibig sabihin na ito ay hindi pagsamba. Ngunit hindi ito ang pangunahing dahilan kung bakit tayo nagtitipon. Tayo ay nagtitipon para matutunan kung paano maglingkod. Kapag natutunan natin ang tama ang salita ng Diyos at namumuhay ayon sa salitang yon, maging sa ating buhay sa pamilya, trabaho, o sa loob man ng iglesia, saan mang lugar, ang pamumuhay ayon sa salita ng Diyos, ito ang espiritual na pagsamba na iniaalay sa Diyos, isang handog na buhay. Naintindihan niyo po ba? Sinasabi ng mga tao na sila'y nagtitipon para sumamba. Nang ako ay nasa middle school sa Busan, dahil ito ay isang Christian school, kinakailangan naming dumalo sa church tuwing linggo. Kapag pumupunta kami, tahimik na isinusuot ng pastor ang kanyang toga at sinasabi niya, magsimula na tayo sa ating pagsamba. Ang mga sumasamba ay dapat sumamba sa spirito at katotohanan. Lahat ay maingat, tahimik at may paggalang. Ngunit, yun nga ba ang tunay na pagsamba? Saan sa Biblia
sinasabi na ganito ang paraan ng pagsamba. Ganyan ang ginagawa ng mga taong sumasamba sa Diyos-Diyosan. Para sa mga Kristiyano, buong buhay natin mula sa ating salita, mga gawa, paraan ng pamumuhay, ayon sa kalooban ng Diyos, ito ang tunay na pagsamba kung ayon sa kalooban ng Diyos. Yan ang ibig sabihin ng lumakad ayon sa banal na Espiritu. Tinutulungan tayo ng Espiritu Santo na maunawaan ang biyaya ng Diyos. Inihahayag niya sa atin ang katotohanan at patuloy niya tayong tinuturuan kung paano mamuhay ayon dito. Ngunit kung tatanggapin natin ang kanyang pagtuturo at pagkatapos ay kakalimutan lang ito, ano ang pakinabang na maibibigay nito? Sa Santiago chapter 1 verse 22 to 24, ngunit maging tagatupad kayo ng salita at hindi tagapakinig lamang na dinadaya ninyo ang inyong mga sarili. Sapagkat kung ang sino man ay tagapakinig ng salita at hindi tagatupad, siya ay katulad ng isang tao na tumitingin ang likas na mukha sa salamin. Kapag tumitingin tayo sa salamin, inaayos natin ang ating buhok. Itinatama ang ating mukha. Inaayos ang anumang kahiya-hiya. Ngunit kung titingin tayo sa salamin at agad namang makakalimot, anong silbi nito? Anong pakinabang? Minsan may isang batang nanay na may kargang sanggol sa kanyang likuran. Siya ay naglagay ng makapal na lipstick. Pero naabot ng sanggol yung kanyang muka, napisil yung kanyang labi at nag-iwan ng malaking bakas sa kanyang pisngi. Ganito ang itsura. Kaya nalagyan ng bakas dito. Kaya naglakad-lakad siya buong maghapon na ganoon ang ayos. Kaya nakakatawa talagang tingnan. Pagdating niya sa bahay at pagharap sa salamin, tiyak na magugulat siya, di ba? Kapag tayo tumitingin sa salamin, hindi ba't inaayos natin ang anumang mali sa mukha natin? Sa ganoong paraan, sa pamamagitan ng salita ng Diyos, nalalaman natin kung ano ang mali sa ating buhay at kung paano tayo dapat kumilos. At inaayos natin ang ating sarili. Ang mga taong hindi tumutupad sa salita ay tulad ng isang taong tumitingin sa salamin at agad na nakakalimutan ang kanyang itsura. Bakit ba tayo nag-aaral ng Biblia? Nag-aaral ba tayo para maging mga guro lang? Hindi. Nag-aaral tayo ng Biblia upang ito ay maisabuhay. Kaya nga, patuloy nating tinatanggap ang aral ng Panginoon sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Dapat ninyong maunawaan ito. At yun ay tunay at hindi kasinungalingan. At ayon sa itinuro nito sa inyo, manatili kayo sa Kanya. Ang manatili sa Panginoon ay ang mamuhay ayon sa Kanyang salita. Kung ang isang tao ay nakikinig ng sermon, nagsasabi ng amen, sumasang-ayon, pero pagkatapos ay namumuhay pa rin ayon sa kanyang sariling kagustuhan, ibig sabihin lang nito, binabaliwala niya ang salita ng Diyos. Ayon sa unang Juan chapter 2 verse 28, at ngayon, mga munting anak, manatili kayo sa Kanya, upang kung mahayag siya ay magkaroon kayo ng pagtitiwala at hindi mapahiya sa harapan niya sa kanyang pagdating. Ang manatili sa salita ay manatili sa Panginoon. Ay nangangahulugang pag-aralan, isabuhay ang salita ng Diyos. Kaya naman, kapag bumalik ang Panginoon, tayo magkakaroon ng lakas ng loob na humarap sa Kanya na hindi nahihiya. Bakit? Dahil pagdating ng Panginoon, mahayag kung tayo ay namuhay na kasama ng Panginoon o malayo sa Kanya. Ang mamuhay kasama ang Panginoon ay mamuhay ayon sa Kanyang salita. Lahat kayo ay masigasig na nag-aaral ng salita. May ilan na sinusunod ang kanilang mga natututunan. Ngunit ang ilan naman ay hindi sinusunod ang salita. Kung ganoon, bakit pa kayo nag-aral ng Biblia? Kung mamumuhay din lang naman pala kayo ayon sa gusto ninyo pagkatapos makinig. Ang pagsunod sa salita ay ang pamumuhay sa Panginoon. Silang namumuhay sa Panginoon hanggang sa Kanyang pagdating ay hindi mapapahiya at haharap sa Kanya ng may tapang. Ngunit ang mga hindi namuhay sa Panginoon ay mapapahiya. Kaya tingnan natin ang isa pang talata. Kawikaan chapter 18 verse 1. Kawikaan chapter 18 verse 1.
Ang namumuhay na nag-iisa ay nagpapasasa at hinahamak ang lahat ng may mabuting pasya. Mayroong isang kapulungan na mga naipanganak na muling Kristiyano. Sila, nakasama ang banal na spirito, ay tumatanggap ng kanyang pagtuturo at namumuhay ayon sa kanyang kalooban. Yan yung tunay na iglesia ng Panginoon. Ngunit, may mga namumuhay na nag-iisa at umaalis sa kapulungang ito. Ang mga umaalis ay yaong nagpapasasa. Mga nagnanais mamuhay ayon sa laman at hindi komportableng mamuhay sa loob ng iglesia. Kaya tahimik silang umaalis. May ibang tao na kapag matagal nang nawala at tila nakalimutan na sila, biglang bumabalik. Pagkalipas ng ilang panahon, umaalis ulit sila. Nakakapagtaka, di ba? Ngayon, kakaunti na ang ganyang tao ngayon. Ngunit noon, marami sila. Marami sila noon. Ang namumuhay ng nag-iisa ay yaong mga taong humihiwalay o umaalis mula sa kapulungan ng mga mananampalataya. Sila mga namumuhay ayon sa kanilang sariling kagustuhan at kalooban ng laman. Hinahamak ang lahat ng may mabuting pasya. Ibig sabihin, tinatanggihan nila ang lahat ng tunay na karunungan na itinuturo ng banal na spirito. Hindi natin tunay na maunawaan ang tama kung lalayo tayo sa church, sapagkat ang katuruan ng Espiritu Santo ay nasa loob ng iglesia. Kapag iniwan natin ang kapulungan ng mga mananampalataya, ang totoo niyan, iniiwan din natin ang Panginoon. Alam ba niyo ito? Ang paglayo sa church ay katumbas ng paglayo sa Panginoon. Sa Genesis, nang marinig ni Abraham ang salita ng Diyos at lumabas mula sa lupain ng Ur, ang lugar kung saan itinayo ang Tore ng Babel, pumunta siya sa lupain ng Palestina, ang lupain ng Israel. At sumama sa kanya ang pamangkin niyang si Lot. Nang dumating ang panahon na nagkaroon ng pagtatalo sa pagitan ng mga apostol ni Abraham at mga apostol ni Lot, dahil dumami na yung kanilang mga hayop, kapwa nila nais makakuha ng mainam na pastulan. Kaya tinawag ni Abraham si Lot at sinabi sa kanya, "Huwag tayo magkaroon ng pagtatalo, maging ang ating mga pastol sapagkat tayo magkapatid. Di ba nasa harapan mo ang buong lupain? Umiwalay ka sa akin. Kapag kinuha mo ang nasa kaliwa, ako ay pupunta sa kanan. Kapag kinuha mo ang nasa kanan, ako ay pupunta sa kaliwa." Dapat sana, ganito ang naging tugon ni Lot. "Tiyo, sinundan kita dahil sa Diyos. Sinusunod mo ang Diyos, kaya sumama ako sa iyo. Pero ngayon, sinasabi mong iwan kita." Dapat sana ay sinaway niya ang mga tagapag-alaga ng kanyang hayop at sinabing, "Huwag kayong gumawa ng gulo sa pagitan namin." Dapat ganun ang ginawa niya. Sinaway niya yung mga pastol niya. Dapat sana ay sinabi ni Lot, "Tiyo, kung iiwan kita, para na rin akong lumayo niyan sa Diyos. Paano ako mamumuhay sa pananampalataya kung lalayo ako sa Diyos at sa iyo?" Ganun dapat ang sinabi niya. Ganun sana. Ngunit sa halip, natuwa pa siya. Nagsabi, "Kung gayon, ako na po ang pipili mo na." At nang tumingin siya sa patungo sa Sodoma at Gomora, nakita niyang sagana yun ng tubig at kaaya-ayang tingnan na para bang halaman na ng Eden. Kaya sa Genesis, gaya ng halaman ng Panginoon. Kaya sabi ni Lot, "Tiyo, pipiliin ko po ang bahaging yun." At siya ay lumayo kay Abraham. Alam na ninyo kung ano nangyari pagkatapos. Ang Sodoma at Gomora ay puno ng mga makasalanan. Kaya winasak ng Diyos ang mga ito sa pamamagitan ng apoy at asupre. Ang Sodoma, Gomora, Adma at Seboim, 4 na lungsod ang ganap na nalipol at sinunog. Ngunit taimtim na ipinalangin ni Abraham si Lot at siya lamang ang halos nailigtas. Ang asawa ni Lot ay sumuway sa utos ng Diyos na huwag lilingon, kaya siya ay naging isang haliging asin. Kaya sa unang Korinto 3:15 sinabi, "Bagaman siya ay maliligtas, ngunit tanging sa pamamagitan ng apoy." Minsan nasaksihan ko sa lungsod ng Busan ng isang malaking sunog. Maging mayaman o mahirap, para-parehong nasunog ang kanilang bahay. Tila nagliliyab ang buong lungsod at ang ilan ay bahagya lamang nakaligtas sa kamatayan. Ganon din si Lot. Halos ang mailigtas lamang ay ang kanyang buhay. Ang mga namumuhay ayon sa kalooban ng laman ay tulad ng sinasabi sa unang Korinto.
Bagamat siya'y maliligtas, ngunit tanging sa pamamagitan ng apoy. Ganito ang mga taong namumuhay ayon sa kalooban ng laman. Naligtas siya, ngunit ito ay isang nakakahiyang kaligtasan. Wala siyang naiwang anumang bagay nang dumating ang Panginoon. Kapag ang mundong ito ay nasunog, lahat ng bagay dito ay masasunog. Ngayon, nabubuhay ka ba para sa mga bagay na masasunog? Pag ang mundo ay tinupok ng apoy? O namumuhay ka ba para sa mga bagay na walang hanggan? Mga bagay na kailanmay hindi nasusunog. Kahit tayo ay nabubuhay sa lupa, dapat tayong mamuhay para sa langit. Kahit tayo nasa ilalim ng oras, dapat tayong mamuhay para sa walang hanggan. Kahit tayo'y nasa nakikitang daigdig, mamuhay tayo para sa di nakikita at maluwalhating kaharian ng Diyos. Kung hindi, kapag ang mundong ito ay masunog, lahat ay mawawala, walang matitira. Totoo, ang mga naipanganak na muli ay hindi mapapahamak. Ngunit gaya ng sinasabi ng Biblia, bagaman siya'y maliligtas, ngunit tanging sa pamamagitan ng apoy. Manalangin na po tayo. Mahabagin naming Ama sa langit, maraming salamat po sa pagdiligtas sa amin sa pamamagitan ng mahalagang dugo ng aming Panginoon. Patuloy niyo po kaming samahan sa aming buhay upang kami ay makapamuhay ayon sa banal na kalooban at kaluwalhatian ng Diyos at para sa Ebanghelyo ng aming Panginoon. Salamat din po sa pagpapahintulot na kami ay mamuhay sa loob ng katawan ni Kristo, ang Iglesia, kung saan kami tumatanggap ng pagtuturo at paggabay ng Espiritu Santo. Naway samahan ng salita at Espiritu ng Diyos ang lahat ng aming mga kapatid sa pananampalataya, upang sa loob ng banal na kapulungang ito ay lumago ang aming pananampalataya at mamuhay kami ayon sa kalooban ng Diyos. Pamunuan at gabayan niyo po kami upang mamuhay kami ng matuwid sa tunay na kapayapaan at katotohanan na ibinigay ng aming Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen.